Good morning sa lahat. Tara magbasa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 10 May 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 35. Ang landas ng kabanalan. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Ang landas ng kabanalan, Isaiah chapter 35 verse 1, muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang, mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Verse 2, ang disyerto ay awit sa tuwa, ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan na lahat ang kalwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Verse 3, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Verse 4, ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, darating na ang Diyos ay ililigtas ka sa mga kaaway. Verse 5, ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Verse 6, ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak at ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadali sa disyerto ang mga batis. Verse 7, ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa, sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Verse 8, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan sa tawag at natatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Verse 9, walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Verse 10, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Nandito na tayo sa Isaiah chapter 36, ang banta ng Assyria sa Judah. Guys, pagpasensyahan nyo na kasi inaano ko lang. Siguro iiksian ko lang bawat ano natin. Basa natin kasi nga alam nyo may hindi tayo makakapagbasa sa biyahe. So, siyempre, anuhin na natin dito. Ayusin na natin ang basa habang nandito tayo. Ang banta ng Assyria sa Judah. Isaiah chapter 36 verse 1, noong ika-14 na taon ng paghahari ni Hezekias sa Judah sinalakay at manasakop ni Haring Sennacherib ng Assyria ang buong lungsod ng Judah. Verse 2, ng si Haring Sennacherib ng Assyria ay nasa Lakis. Inutusan niya sa Jerusalem ang kanyang punong ministro kasamang isang malaking hukbo upang pasukuin si Haring Hezekias. Oh. Ganyan talaga guys pagka kasi ang gera, alam niyo yung gera, may nananalo at natatalo. So yung nananalo, syempre yung natalo, aanhin na niya yan, pasusukuin na niya yan. Ganun talaga. Ang punong ministro ay hindi agad pumasok sa lungsod kundi naghintay muna sa may padaluyan ng tubig sa daang papasok sa bilaran ng tila. Verse 3, doon sila pinuntahan ng punong ministro sa palasyo na si Eliakim, anak ni Hilkias. Kasama niya ang kalihim na si Sebna at ang tagapagtala na si na anak ni Asaph. Pero sa generation natin ngayon guys, nawawala ng ganito. Katulad ngayon, okay naman yung pamumuno ni PBBM. Huwag na kayong na gusto niyo pang ibagsak yung administrasyon. Walang ganyanan, di ba? Ay, nako. Okay, ulitin ko lang. Ulitin ko yung Isaiah chapter 36 verse 3. Doon sila pinuntahan ng punong ministro sa palasyo na si Eliakim, anak ni Hilkias. Kasama niya ang kalihim na si Sebna at ang tagapagtala na si Joanna, anak ni Asaph. Verse 4, pagkakita na sa kanila'y sinabi ng ministro, pagbalik kayo kay Hezekias at sabihin ninyo ang pinapatanong na ito ng hari ng Assyria, ano ba ang ipinagmamalaki mo?
Verse 5, akala mo ba'y sapat na ang salita laban sa isang makapangyarihang hukbo? Sino ang inaasahan mo at ikaw ay naghihimagsik laban sa akin? Verse 6, ang Ehipto, para kang nagtutungkod ng baling tambo, masusugatan pa niyan ang iyong kamay, iyan ang sasapitin ng sinumang magtiwala sa Paraon na Ehipto. Verse 7, kung sasabihin mo namang Yahweh na inyong Diyos kayo aasa, hindi ba ang mga altar niya sa burol ang ipinaalis ni Hezekias? Hindi ba't ang utos niya sa mga taga-Jerusalem at taga-Juda ay sa altar lamang sa Jerusalem sila sasamba? Verse 8, ngayon, kung talagang gusto mong subukin ang aming hari, bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung mapapasakay ka sa mga ito. Verse 9, kung may mapapasakay ka sa mga ito. Pasensya na sa ingay sa labas guys kasi inano ko na lang to para lang talaga magkaroon tayo ng pang-araw-araw na pagbabasa natin dito sa Bible. Kasi nga pagka ganyang may lakad ako, hindi ako pwedeng magbasa sa paglalakbay natin. So kailangan natin magbasa ng advance. Pero maingay na talaga ito. Hindi katulad ng madaling araw tayo nagbabasa, walang ingay. Ulitin ko nga yung verse 7. Nadidistract kasi ako sa ingay sa labas. Isaiah chapter 36 verse 7, kung sasabihin mo naman Yahweh na inyong Diyos kayo aasa, hindi ba ang mga altar niya sa burol ang pinaalis ni Hezekias? Hindi ba ang utos niya sa mga taga-Jerusalem at taga-Juda ay sa altar lamang sa Jerusalem sila sasamba? Ngayon, kung talagang gusto mong subukin ang aming hari, bibigyan kita ng 2,000 kabayo. Kung may mapapasakay ka sa mga ito, paano ka makakalaban kahit sa isang maliit na pangkat ng aming hukbo? Samantalang sa Ehipto ka lamang umaasa ng kailangan mong mga karwahe at mga kawal na nakakabayo. Verse 10, akala mo ba sasalakayin ko at wawasakin ng lupain ito nang walang pahintulot si Yahweh? Siya mismo ang may utos sa akin na salakayin ito at wasakin. Verse 11, ang ingay na. May nagko-construction kasi doon. Nakiusap, pasensya na talaga guys. Pero ayoko kasing umabsent talaga sa pagbabasa. Kaya ganito. Verse 11, nakiusap sina Eliakim, Sibna at Joas sa punong ministro ng Assyria. Ang sabi nila, baka po maaring sa wikang Aramaico na lamang tayo mag-uusap, sapagkat marunong naman kami ng salitang iyan. Huwag na po ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo nang naririnig ng mga nasa itaas ng pader. Verse 12, ngunit sinagot sila ng ministro, bakit? Ano ba ang akala ninyo? Sinugo ba ako ng Panginoon ko upang kayo lamang at ang inyong hari ang balitaan ito? Dapat ding malaman ito ng mga taong ito na tulad ninyo dumirin ang kakainin at ihi ang iinumin. Kadiri. At ihi ang iinumin pagdating ng takdang panahon. Ayoko ng ganyan guys. Sa generation natin ngayon, nawa payapa lang, walang gulo, walang destabilization, nawa payapa lang para umunlad naman tayo. Hindi tayo kakain ng dumi at hindi tayo iinom ng ihi. Kadiri naman kasi. Verse 13, kaya lalong inilakas ng ministro ang kanyang pagsasalita sa wikang Hebreo. Pakinggan ninyo ang ipinapasabi ng hari ng Assyria. Verse 14, huwag kayong paluloko kay Hezekias sapagkat hindi niya kayo kayang iligtas. Verse 15, huwag kayong maniniwala sa sinasabi niyang ililigtas kayo ni Yahweh na ang lungsod na ito'y hindi masasakop ng hari ng Assyria. Verse 16, huwag kayong makinig sa kanya, ang dinggin ninyo'y ang sinabi ng hari ng Assyria, sumuko na kayo at makipagkasundo sa akin. Sa gayon, magiging matiwasay kayo. Kung gagawin ninyo ito, kayo ang makikinabang na sa bunga ng inyong ubasan. At igos at kayo rin ang iinom sa tinipon ninyong tubig. Verse 17, pagkatapos, darating ako upang dalhin kayo sa lupaing tulad nito na sagana sa pagkaing butil at alak. Verse 18, huwag kayong maniwala sa sinasabi sa inyo ni Hezekias na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos ng ibang bansa na nakapagligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria. Verse 19, gaya ng mga Diyos sa Hamat at Arpad, na iligtas ba ng mga iyon ang mga taga roon? At ang mga Diyos sa Sepharvaim,
Nailigtas ba nila ang Samaria sa aking mga kamay? Verse 20, kung ang mga Diyos na iyon ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang bansa, sa ano pa ang inyong si Yahweh? Hindi rin maililigtas nito ang Jerusalem sa aking mga kamay. Verse 21, wala ni isa mang kumibo sa kanila sapagkat iniutos ng hari na huwag silang sasagot. Verse 22, dahil dito, Isaiah chapter 36 verse 22, dahil dito'y sinira ni na Eliakim, Sebna at Joa ang kanilang mga damit at sama-samang nagbalik kay Hezekias at iniulat ang lahat ng sinabi ng punong ministro ng Assyria. Guys, hanggang dito na lang. Maiksi lang mga i-video ko kasi nga maingay na narinig niyo yung mga grinder. Yung mga ano yan, yung mga construction yan. So, baka hindi niyo rin maintindihan yung binabasa ko pagka ganyan maingay. Bye everyone. God bless.